So ngayon guys is tuturuan ko kayo kung paano mag-deploy ng CPU para sa io.net. So first thing first, kailangan natin mag-sign up. So sign up lang. Click nyo lang yan. So ako naka-sign up na ako. So okay na ako dito. Pero kayo, kailangan nyo nang i-connect yung email nyo. Yan. Or Gmail. Then after that, para ma-check nyo kung supported ba yung CPU nyo, go to docs. Punta lang tayo sa docs. So punta tayo sa docs tapos supported devices. So first thing first, kailangan nyo i-check kung supported by CPU nyo. So ang supported CPU is M1 Pro, M1 Max, M1, M2, M3, tapos yung AMD virtual CPU. So nandyan yung CPU support. So next thing, dahil nga CPU i-deploy natin, so available lang ang CPU sa macOS. So ito yung guide sa macOS, click nyo lang yan. Installing on macOS. So first thing, ano ba ang first thing? So from drop down, navigate to worker. So punta tayo dito. So click nyo deploy now. Then worker. Yan, so click nyo worker. Then after that, connect new worker tayo. Tapos sa operating system, dahil CPU tayo, pipiliin natin is macOS. Then io.net para sa supplier. So name your device. Kayo na bahala dito. So lagay natin macOS 2. Kasi nag-create na ako dati ng macOS, so yan, parang hindi same name. So device type is CPU. Dahil CPU tayo, so first thing first, kailangan natin install yung Docker. So click nyo lang yung link dito. Yan, click nyo lang yung link. So download for Mac. Pero ang kailangan dito is silicon chip. So search nyo lang is Docker desktop on Mac. Yan. Tapos download nyo tong Docker desktop for Mac with Apple Silicon. Yan, kailangan natin yan. Tapos after ma-install, so meron na akong Docker. So open natin Docker natin. So wait lang tayo. So ayan yung Docker natin. So close mo, minimize mo natin to. Ayan. So after nyan is, dito na tayo sa run the command to download binary. So iraran nyo yung command nyo is sa terminal. So makikita nyo yan sa launchpad, tapos terminal, search nyo terminal. Ayan, terminal, then click nyo lang. So yan. Then first thing is, copy natin yung first command. So first command copy, then paste. So wait lang natin ng few seconds. So done na. Second, ito, copy and paste lang hanggang third. So third is ito. So wait lang tayo dito ng mga few seconds. Few seconds to minutes, depende sa bilis ng laptop ng Mac nyo. So mabilis naman ang Mac, so no worries dyan, no? So done, ayan, pagka ganyan, okay na yan guys. Pagka full complete, okay na yan. So after nyan is, refresh natin to. So tandaan nyo yung name natin na nilagay is macOS 2. So dapat, macOS 2 din yung pangalan dito. Yan, macOS 2 din dapat yan. So refresh lang tayo. Wait lang tayo ng a few minutes. Nagtatagal to ng mga 1 to 30 minutes to 1 hour, depende. Pero sa akin, ang ginagawa ko pagka matagal na ganun is gumagawa na ako ng bago and nagwo-work naman siya sa akin. So refresh lang tayo. Matagal talaga to. So wait lang natin. Matagal talaga siya, mga minsan 30 minutes. Ayan. So device connected na tayo guys. So click to view device. So wait lang natin ito lumabas. Ayan. Pagka device connected na kayo, all good na kayo. So click new device. So wait lang natin, naglo-loading worker natin. Mabagal ang internet ko. Ayan. So nakita nyo na, yun ay dineploy natin, macOS 2. So yun ang pangalan natin kanina. Then uptime. So kailangan yung reputation score nyo is 100% lagi. Kung hindi nyo kaya, kung kunyari may gagawin kayo sa laptop nyo, is kailangan nyo i-pause. Kailangan nyo i-pause. Yan, pause device. Tapos, rerun nyo lang command pagka ano. Rerun nyo lang yung command na tinype natin na to. Pagka bago nyo i-on, ayan, ito. Yan, rerun nyo lang yan pagka pinos nyo, tapos bago nyo i-start ulit. So, ganun lang kadali mag-deploy ng CPU para sa io.net. So, happy earnings guys.
happy farming ng points sa io.net. So, yun lang guys.